At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila na maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ang nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama at naghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo na nakaupong kasama ng mga guro. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak, at ang lahat ng bagay na ito na iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Pasko daw po ay para lamang sa mga bata. Totoo po kaya yon? Ang bata lamang daw po ang mayroong karapatang magdiwang ng Pasko. Ako po hindi ako naniniwala doon, sapagkat ang Pasko ay para din sa mga isip bata. Kaya ang tanong po ngayong pinagdiriwang natin, ang linggong ito, ang kapistahan ng banal na pamilya, ano kaya ang pinakamagandang regalo na tinanggap mo ngayong Pasko? Ang laging sagot doon ay ang pamilya, ang pinakadakilang regalo. Pero bago po natin ipagpatuloy na kung ano man ang regalong natanggap natin sa Kapaskuhang ito, magandang iugnay natin ito sa isang kwento tungkol din sa pagbibigay ng regalo. Meron daw pong isang kura paroko sa isang maliit na parokya. At dahil maliit lamang yung parokya at kilala ng kura paroko ang mga nakatira doon at ang mga hanap buhay ng mga parokyano nila, kaya't nakikilala ng kura paroko ang bawat pamilyang naroroon na nasasakupan ng kanyang parokya. Noon daw pong dumating ang araw ng Pasko at maraming tao ang nagsimba, maraming bata ang naroroon na may dalang regalo. At yung mga regalo na yon ay para doon sa kura paroko. Yun daw pong unang lumapit na bata para ibigay ang kanyang regalo. Ang pamilya nitong batang ito ay merong bake shop. Kaya sabi ni Father, "Alam ko yan, alam ko yung regalo mo, cake yan, no?" Sabi nung bata, "Wow, ang galing! Paano nyo po nahulaan, Father?" Siyempre, may bake shop kayo eh. Tapos lumapit yung pangalawang bata at may dala ding regalo. At yung pamilya niya ay may gawaan ng sapatos. Kaya sabi ni Father, "Alam ko yan, sapatos yan, no?"
Wow, ang galing naman ni Father, sabi ng bata. Paano niyo po nahulaan? Syempre, obvious ba? May pagawaan kayo ng sapatos. Tapos lumapit ang pangatlong bata. May dala ring isang kahon. Noong inabot ni Father ang kahon, itong bata na ito, ang pamilya niya ay nagtitinda sila ng alak. Kaya nung inabot ni Father yung kahon, inalog-alog. Sabi ni Father, alam ko to. Champagne to, no? Sabi ng bata, hindi po. Tapos inalog uli niya yung kahon. At nahipo niya doon sa ilalim ng kahon, basa, tumutulo. Sabi ni Father, mukhang nabasag ata. Kaya inamoy-amoy niya at nilasahan niya. Ininom niya yung tumutulo. Sabi niya, ang asim. Siguro, mompo to. Sabi niya doon sa bata. Hindi po. Sabi ni Father, ano ito? Tuta po. Napaihi yung tuta, kaya yung nalasahan ni Father ay yung ihi ng tuta. Kaya, ang lesson doon, bago natin tikman ang isang regalo, buksan muna natin para malaman natin kung ano ang nilalaman. Kung babalik po tayo doon sa tanong na ano ang dakilang regalo daw na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang pamilya. Tingnan po natin ngayon sa mga pagbasa natin na magandang pagnilayan po natin ano ba ang sinasabi tungkol sa pamilya upang maging the best na regalo ito para sa atin. Kapag po kayo ay nakakarinig o nakakapanood sa telebisyon ng mga kwento ng tungkol sa paghihiwalay ng magulang at ng kanyang anak, hindi hubat nakakadurog ng puso na yung anak ay nawalay sa kanila ng mahabang panahon. Nawala yung bata at nung bumalik na ay malaki na. At sa haba po ng panahon ng pagkawala ng anak, sabihin na po natin na grabing paghihinagpis ang dulot nito sa isang ina na naghahanap at nangungulila sa kanyang anak. At sigurado po pati yung bata ay nangungulira rin na sa kanyang paglaki ay hinahanap-hanap niya ang pagkalinga ng kanyang sariling pinagmulan at ang init ng pagmamahalan ng tunay niyang pamilya. At ganoon din naman po yung emosyon na mararamdaman ng isang ina at ng isang ama kapag natuntun ang nawawalang anak. Nangingibabaw din yung matinding emosyon. Ganito po ang nangyari, ang naganap kay Jose at kay Maria nang malaman nila na nawawala ang kanilang anak habang pauwi sila galing sa templo ng Jerusalem. Kaya nasabi ni Maria, nasabi ng mahal na Birheng Maria, ang sindak ng kanilang karanasan. Kaya nung matagpuan nila ang batang si Jesus, nasabi ng mahal na Birheng Maria kay Jesus na ang iyong ama at ako'y puno ng matinding pag-alala. Ito pong pananalita ng mahal na Birhen ay mula sa pusong nagdurusa. Tila po gumuho ang mundo ni Jose at ni Maria nang biglang mawala sa kanila ang batang si Jesus. Kaya ngayong Pasko mga kapatid, ngayong panahon ng Kapaskuhan, may kirot na nararamdaman din tayo sa ating mga puso kapag ang mga mahal natin ay malayo sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin maabot. Yung mga mahal sa buhay natin na tuluyan ng namaalam dahil sa kanilang pagkakasakit. Para po kasi sa ating mga Pilipino, ang Pasko ay panahon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Kaya nga itong panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng mga mag-anak, panahon ng ating mga pamilya. Sa mga panahon na ito, mas pinipili natin na magsama-sama tayo, lalo na tuwing Pasko at Bagong Taon. Ito po yung panahon na ang sarap umuwi, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ngayong taon, mga kapatid, ilan po sa atin ang mga kapamilya natin na nasa ibang bansa
na nagtatrabaho na hindi makauwi dahil sa pandemya? Ilan po sa miyembro ng pamilya ninyo na sa halip na naglilingkod sa inyo bilang anak, ay naroroon sa ibang bansa at naglilingkod bilang domestic workers? Kaya po, iba rin po siguro yung pakiramdam kapag naririto sila at kapiling nila. Iba ang pakiramdam ng mga magulang kapag nakikita niyang buo ang kanyang mga anak, umuwi ang kanyang mga anak. Pero maliban doon sa pagiging malayo dahil sa trabaho, meron din naman na kahit naririto, parang malayo din. Sapagkat yung iba ay merong sakit, nakakonfine sa ospital, hindi madalaw, hindi makapagdiwang ng Pasko, nakasama ang kanyang pamilya. Ang pakiramdam nila ay napakalayo din nila sa kanilang pamilya. Kahit po nais nating magkasama-sama at hangarin nating magkasama-sama bilang isang buong pamilya, meron din namang mga dahilan upang tayo ay mangulila. Nasa halip na tayo ay kalingain at makalinga natin ang ating mga pamilya at ang ating minamahal, merong mga dahilan upang maharamdaman pa rin natin yung ating pangungulila sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po sa pagdiriwang natin ngayon ng banal na mag-anak, maganda pong pagnilayan ang ating pagpapamilya. Ito po ay para sa ating lahat ng miyembro ng ating pamilya. Paano po ba natin isinusulong ang ating pamilya? Paano po ba tayo nabubuhay bilang isang pamilya? Alam nyo na yung mga pangunahing kailangan ng pagpapamilya, tulad ng pagbibigay ng magandang tirahan, ng maayos na tirahan, ng makakain, ng edukasyon, at ang kinabukasan para sa mga anak. Pero tatandaan po natin na hindi dito nagtatapos ang layunin ng pagpapamilya. Ang pagpapamilya ay hindi lamang sa naibigay mo yung maayos sa tahanan, ng merong makakain, ng edukasyon ng iyong mga anak. Hindi lamang po doon natatapos ang pagpapamilya. Mahalaga po ang mga bagay na iyon. Kailangan po natin ang mga bagay na iyon. Pero, ang mga pagbasa po natin ngayon ay nais bigyan ng diin kung ano ang tunay at makapagpapatatag sa isang pamilya, kung papaano tayo magiging laging buo at laging nag-uugnay sa isa't isa. May 3 bagay po ang nais nating bigyan ng pansin tungkol sa pagpapamilya. Una, ang pagpapamilya ay pagsulong ng mabuti at malalim na ugnayan sa isa't isa. Pangalawa, ang pagpapamilya po ay pagkalinga sa mas higit na nangangailangan sa loob ng mag-anak. At pangatlo, ang pagpapamilya ay pagtalima sa kalooban o pangarap ng Diyos para sa bawat isa. Una, sa pamilya po, tayo ay inaanyayahan na isulong ang mabubuti at malalalim na ugnayan sa bawat isa. Kaya ang paalala sa atin na tayo ay maging mahabagin. Pinapaalalahanan tayo na tayo ay maging maunawain, mapagpakumbaba at maging mabait at matiisin. Ito po ang mga sikretong sangkap upang maging maganda ang ating relasyon sa isa't isa. Ngunit hindi natin maiiwasan, dala ng ating mga kahinaan, hindi natin maiiwasan yung paminsan-minsan na hindi pagkakaintindihan. Paminsan-minsan na nagkakaroon ng hidwaan, pagkakaroon ng lamat o pagkabasag ng ating mga relasyon. Pero ang masakit dito mga kapatid, ang hindi mo makasundo, hindi nakakaintindi sa'yo, o nagiging kaaway mo pa, ay yung mismong kadugo mo at kasama sa angkan. Ito po yung napakasakit na senaryo ng isang pamilya na kung sino yung magkakapamilya, kung sino yung magkakamag-anak ay siyang magkakalaban, siyang magkakaaway. Kung sino yung magkakapatid,
Siya ang hindi nagkakaunawaan. Sila ang malalayo ang puso. Kung sino yung magkakapatid, sila ang nag-aaway-away sa kakarampot na ipamamana ng kanilang mga magulang. Kung sino yung magkakapatid, nasa kanila yung pagsiselusan sa isa't isa na kung sino ang magaling, na kung sino ang mas mahal ng kanyang mga magulang. Kaya itinuturo sa atin ni San Pablo Apostol sa mga taga-Kolosas sa kanyang pangangaral na tayo ay matuto sa pagpapakumbaba, sa pagpapaumanhinan, sa pagpapatawad, sa pag-iibigan, at sa pagkakaisa bilang isang pamilya. Sapagkat kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon, gayon rin naman, tayo rin ay dapat magpatawad sa isa't isa. At tayo bilang isang pamilya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya't ang kalooban ng ating Panginoon ay dapat maghari ang pagkakaisa at pagkakasundo sa loob ng bawat tahanan. Sa loob po ng pamilya, tayo rin ay tinatawagan upang ating kalingain o alagaan ang higit na nangangailangan sa loob ng angkan. Kahit po tayo ay bahagi ng iisang pamilya, hindi naman po tayo pare-pareho ang kapalaran ng bawat isa. Meron pong sumasagana, meron din namang kumakapos, mayroong gumiginhawa, at mayroon din namang nagtitiis sa mga pagsubok. Kaya po sa pagtanda ng mga kasapi ng pamilya o sa pag-edad ng bawat isa, ang dating malakas ay nagiging mahina at ang dating tumutulong ngayon ay aasa na sa tulong ng iba. Kaya hindi lamang po pagtalima, pagpaparangal sa mga magulang ang kailangan nila. Hindi lamang tayo mag-uuwi ng karangalan sa pamilya upang matuwa ang ating mga magulang. Bukod po dito, pagmamahal, pagkalinga sa ating mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda, ang kanilang hinahanap mula sa atin. Sa loob po ng pamilya, tayo po ay habang panahon na aasa sa isa't isa. Noong tayo ay bata, tayo ay umaasa sa ating mga magulang at nakatatanda. At sa paglipas ng panahon, tayo naman ang aasahan ng dati nating inaasahan sa pagsapit nila sa kanilang kahinaan o kaya ay pagkakaroon ng karamdaman. At pangatlo po, tayo ay inaanyayahan na tumalima sa plano o sa kalooban ng Diyos. Sa pamilya po, tayo unang tinatanong, ano ba ang gusto mo sa paglaki mo sa buhay? Ang pamilya po ang nagtutulong-tulong upang ang pangarap ng bawat isa ay magkaroon ng katuparan. Ngunit, kung may pangarap po ang bawat isa sa pamilya, huwag din po nating kalilimutan na may pangarap din ang Diyos para sa bawat kasapi at miyembro ng pamilya. Merong mga pamilya, hinahadlangan yung pangarap ng isa sapagkat hindi yun ang gusto ng mga magulang. Merong mga anak na nangangarap para sa kanilang sarili, pero yung mga magulang ay tutol sa kanyang mga pangarap. Tatandaan po natin na bagamat dala ng ating pagmamahal bilang mga magulang sa inyong mga anak, nagnanais kayo ng isang pangarap para sa kanya, pero tatandaan natin na meron siyang sariling buhay, meron siyang sariling pananaw, meron siyang sariling gustong gawin na ginagabayan ng Diyos kung ano ang magiging ambag niya sa lipunan at sa buhay niya. Kaya po, kung titingnan po natin, babalikan po natin yung kasaysayan ni Maria at ni Jose sa kanilang mga pangarap. Hindi hubat ang pangarap lamang ni Jose at ni Maria ay makasal sa isa't isa. Pero nang pumasok ang Diyos sa buhay nila, hindi ba't si Maria hindi pa man nakakasal, natagpuan na siya ni Jose na nagdadalang tao. At si Jose bilang isang matuwid na mula sa angkan ni Haring David,
Hindi ba't ang kanyang mga pananaw sa buhay, kapag ang isang taong matuwid, dapat diretso ang tingin. Dapat merong isang paninindigan. Pero dahil sa sitwasyon ni Maria, kahit mahal na mahal niya si Maria, ay gusto niyang hiwalayan ito dahil hindi kayang tanggapin ng kanyang kalooban na nagdadalang tao na ang kanyang minamahal na si Maria. Ngunit dahil mahal nila parehas ang Diyos, mahal ni Maria ang Diyos, mahal ni Jose ang Diyos, sumunod sila sa kalooban ng Diyos. May mga pangarap tayo na hindi natutupad kahit pinapangarap natin, sapagkat meron ding pangarap ang Diyos sa atin na siyang magiging mas mabisa at mas magiging makahulugan ng buhay natin kapag yung pangarap ng Diyos ang sinunod natin. Kaya po, itong pinakadakilang regalo sa atin ng pamilya, masasabi natin na, maitatanong natin na bakit sa panahon natin may mga wasak na pamilya, may mga broken families, may mga mag-asawa na hindi nagtatagal at nagkakahiwalay, may mga anak na napapariwara ang buhay dahil wala silang gumagabay na nanay at tatay dahil magkakahiwalay ang lahat. Masasabi pa kaya natin na the best gift for this Christmas is our family? Masasabi pa kaya natin na ang pamilya natin ang pinakadakilang regalo at hindi natin maipagpapalit? Pero kung titingnan natin ang ating pamilya, maaari ang ating konsepto ng ating pamilya ay ang ama, ina at anak at tinatawag na pamilya, at totoo naman po iyon. Pero merong pang mga pamilya na bumubuo sa isang pamilya, katulad ng pamilya ng simbahan. Ang simbahan ay binubuo ng bawat pamilya, ng bawat maliliit na pamilya. At ang lipunan ay ganun din, binubuo ng maliliit na pamilya. Kaya sa ating mga Pilipino, magandang iuwi natin sa ating pagtatapos ng misa mamaya ang tungkol sa pamilya. Na ang pamilya ay hindi perpekto. Hindi perpekto si tatay, marami siyang bisyo. Hindi perpekto si nanay, marami siyang ugali na hindi mo gusto. Hindi perpekto ang mga anak, na meron silang iniuwing iba't ibang problema sa loob ng tahanan na hinahanapan nila ng solusyon. Hindi perpekto ang pamilya. Totoo po iyon. Pero sa kabila ng hindi natin pagiging perpekto, pwede tayong maging isang banal na pamilya katulad ni Jesus, ni Maria at ni Jose. Paano sila naging banal? Sapagkat sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Paano tayo magiging banal na pamilya? Sumunod tayo sa kalooban at pangarap ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.